morning everyone. Today I am going to explain to all of you on how to solve a Boolean algebra expression with the use of truth table and other conditions or gates. Next is how are we going to implement it on a logic circuit, and lastly is how are we going to translate it into code. So, first is before po ako nag-jump sa other solutions like circuit or code is nagsimula muna ako sa truth table. So, nilagay ko muna yung input ng A and B since yung mga variables lang natin dito is A and B. So, paano ba natin malalaman kung ano ba yung ilalagay dito? So, we're going to use a formula na 2 raised to n. Tapos yung n is yung number ng variable na meron ka. So, 2 raised to 2 is 4. So, 4 lang yung possible set of input na meron tayo. Mag-i-start tayo sa 0, 0, then 1 and 1. Tapos sa B is 0, 1, 0, 1. First is, inuna ko yung not A. So, alam naman natin na sa mga negation is yung kabaliktaran lang siya ng input. So, magfo-focus tayo dito sa column A. Tapos, kukunin natin yung kabaliktaran niya. So, ang gagawin natin dito is yung mga 0 ay magiging 1 and yung 1 is mga magiging 0. So, kaya sa not A na column is nagkaroon tayo ng output na 1, 1, 0, 0. So, ganun lang din yung gagawin natin sa not B. As we can see here sa ating given, meron tayong not A and not B. So, focus tayo sa column B. So, meron siyang 0, 1, 0, 1. And yung kabaliktad na numbers niya is 1, 0, 1, 0. Next naman is yung sa not A, B. Tapos, sa not A, B naman is, ang gagamitin natin dito is yung AND gate. Bakit nga ba? So, yung usually kasi kapag ganito is multiplication siya. So, walang nakalagay na any symbol meaning multiplication. And kapag multiplication, it is AND gate. So, magpo-focus tayo sa column ng not A and B. So, ang condition kapag AND gate is magiging true or magiging 1 lang yung output natin kapag pareho ng input is 1 or parehong true. And the rest is kapag may isang 0 or parehong 0 is automatically 0 na siya. So, as we have here, yung first input natin or yung first combinations natin is 0, 1. So, meaning yung answer niya is 0 kasi meron na siyang isang 0. Yung second natin is parehong 1. So, here, automatically true siya kasi yun yung condition ng AND gate na kapag parehong true yung output. So, the rest naman is parehong 0 and may isang 0. So, their output is 0. Now, mag-focus naman, next naman natin is yung pangalawang AND gate. So, next AND gate is yung not A and not B. Focus naman tayo sa column ng not A and not B. AND gate din siya. So, we're going to multiply it. So, para mas mapadali tayo, hanapin na lang natin kung aling set of combination yung pareho na 1. Tapos, makikita naman natin dito na the rest is puro may 0 na. So, either way naman, kahit alin yung unahin nyo, kung yung may isang 0 ba or parehong 1 yung hanapin nyo, mas mabilis lang naman yun. So, makikita pa lang natin sa first combinations natin is pareho na siyang 1. So, automatically, its output is true or 1. And the rest is puro may 0 na and parehong 0. Next naman natin sa ating final output. So, sa ating final output is magfo-focus tayo sa column ng dalawa nating AND gate. And as you can see here sa ating given, gumamit siya ng addition na symbol. So, sa addition symbol is tinatawag natin siyang OR gate. Dito naman sa OR gate, yung condition niya is basta may isang 1 is automatically 1 siya. And kapag pareho namang 1, 1 pa rin siya. So, parang normal addition lang siya, but kapag 1 plus 1, yung answer is 1 pa din. So, now, proceed na tayo. Sa ating first set combination is, meron tayong isang 1. So, automatically, yung answer niya is 1. Second is, meron ulit tayong isang 1. So, the answer is 1. And the rest is, pareho na silang 0. So,
0 na din yung output nila. Now, proceed naman tayo sa ating logic gates. So, here in logic gates is, we are going to use a website para mapakita natin kung paano ba siya implement using different gates, and it is a circuit. So here, as you can see, I have 2 switch. So yung 2 switch na yun is nire-represent niya yung dalawang variable na meron tayo kanina. So first switch is yung A natin, yung second switch is yung B natin. So uunahin natin dito is yung ating mga NOT gate. So, nag-add lang ako dito ng triangle. Etong triangle na may circle sa taas is yung NOT gate natin. And for B is naglagay din ulit ako ng NOT gate. But ang uunahin natin is yung unang AND gate, which is yung NOT A and B. First is naglagay ako ng AND gate. Tapos, yung output from NOT A is inilagay ko lang sa input ng AND gate. And yung switch 2, yung wire ng switch 2 is i-connect ko lang din sa input ng AND gate. And for our next AND gate is ganun din yung gagawin natin. Yung output from NOT A is nilagay lang natin sa second AND gate, and yung output naman ng NOT B natin is inilagay din natin sa input ng second AND gate natin. Now naman is yung ating OR gate, which is the last one. So, naglagay lang ako dito ng OR gate, and yung both output ng dalawang AND gate is inilagay lang natin sa, or i-connect natin sa OR gate. So, yung OR gate natin, yung maglalabas ng output ng buong circuit or ng buong Boolean algebra. And i-connect naman natin siya sa bulb, kasi yung bulbs, doon natin malalaman kung tama ba yung output na, or tama ba yung circuit natin. So, dapat yung maging output sa ating bulb is magre-reflect sa ating truth table. Although, later on naman, magkakaroon din tayo ng truth table dito sa ating circuit. But, we use this to compare yung output ng dalawang, which is yung truth table and itong circuit. So, as you can see here, isa lang yung provide ko na picture ng logic gate, but mag-focus tayo sa ating truth table. Makikita natin na kapag ang input natin sa A and B ay 0, 1, dun tayo sa second set of combination na 0, 1 ng A and B, dapat yung final answer natin is 1, meaning dapat iilaw yung bulb, which is nangyari naman dito sa ating logic gate. Yung switch A natin, yung unang switch natin is 0, naka-off siya, and yung second switch natin is B, naka-on, dapat naka-on yung bulb, which is correct naman. So, here is our table na generated doon sa circuit natin. So, last naman is yung ating code. So, first here is dito sa input wire and B, ito yung, kumbaga yung natin, input or yung mga variables natin. Kagaya sa given, meron tayong A and B, yun yung input natin. So, ganun din dito sa ating code. Last naman is ditong output wire F. So, yung ito yung magbabasa ng output, kabuuan ng output ng ating code. So, itong F is just a variable name. Later on, I will show you on how I assigned that variable name. So, dito, sa una pa lang, makikita nyo yung wire A naught and wire B naught. So, yung mga A naught na yan is just also a variable name. Yung Y1 and Y2 is just also a variable name. So, dito pa lang mag-a-assign na tayo ng mga variable name, or lalagay na natin dito kung ano bang variables yung meron tayo sa loob ng ating program. So, first is nag-assign na tayo ng ating NOT gates. As you can see here, may ginamit tayong symbol and it is called tilde. So, yung tilde symbol is ginagamit natin siya para sa negation. So, gaya nito, yung A natin dapat naka-NOT A siya. So, gagamit tayo dyan ng
tilde. Tapos dito is nag-assign na rin ako ng variable name na y1 and y2. Dito siya under sa AND gates natin. So, nilagay ko lang din yung negation A. Ang tinawag ko dito is yung variable name niya. Since doon naman nakapaloob yung NOT gates natin. Tapos, next is yung B, which is yung ating other input. And last is sa y2 natin is yung NOT A natin and B. Dito naman sa OR gate is yung magiging final output niya. So, yung F, I just assigned this variable name para sa ating output. So, yung OR gate is gumamit lang tayo ng parang line na symbol dito. Tapos, ang nakalagay is yung variable ng y1 and y2, meaning yun yung ipag-a-add niya or ipagsasama ng OR gate na outputs nila para makuha yung final output. Tapos, next naman itong reg A and B. So, itong reg A and B ang nagsisilbi nating simulated switch. Kumbaga, siya yung kumbaga, binibigyan tayo nito ng chance or binibigyan niya tayo ng permission na tayo yung mag-control ng value dito sa ating program. So, next naman is itong monitor, itong part na monitor time ABF and time ABF. So, ginagamit natin itong monitor para ma-print sa console yung value ng A, B, at F sa bawat time step nila. So, next naman, and the last is yung test case natin. So, sa test case is dito tinatest nila yung input combinations para ma-verify yung output natin. So, makikita natin dito, yung A is yung ating input, B is also ating input. So, itong 1 prime B is constant na siya. Pero ang mapapalitan natin dito is yung 0 and 0. So, ito yung mga possible combinations. So, for example, yung first combinations natin sa table natin is 0, 0. So, yun yung lalagay natin dito sa tabi ng B. Tapos, yung ating second combination is 0, 1, meaning yung A natin is 0, tapos yung B natin is 1. Tapos, third is yung 1, 0, and last is yung 1, 1. So, later on, makikita naman natin yung result niya sa ating code. Ipapakita lang dito na dapat pareho yung result or outcome kapag in-execute natin yung code sa meron tayo sa ating truth table. Last naman is yung stop simulation. Ito yung kusang hihinto yung simulation pagkatapos nating matest lahat. So, now is proceed tayo sa ating second problem. So, yung second problem natin is parang may similarity lang sa ating problem 1. We also have here just two input or variable. So, nagsimula ulit tayo sa A and B, then 0, 0, 1 for A and 0, 1, 0, 1 for B. Again, nag-NOT gate ulit tayo, not for NOT B. So, yung kabaliktaran lang ng ating B column, which is 0 to 1 and 1 to 0. Next is yung AB. We have here another AND gate. Mag-focus na lang tayo dito sa column A and B, then we're going to multiply it. So, as I mentioned earlier na, para mas madalian tayo, ang hanapin na lang natin is yung mga combination na parehong 1. So, makikita naman natin dito sa ating fourth combination ng A and B is pareho silang 1. So, automatically, the answer is 1 and the rest is 0. Kasi puro na lang naman siya 0 and may isang 0. Last, another is yung A and not B. So, titingin tayo sa column ng A and not B. So, we're going to multiply it. And again, titingnan natin yung mga set of combinations na parehong 1. So, meron na tayo sa third combination. The rest is 0 again. So, para sa ating final output, kagaya ng kanina, we used OR gate. So, meaning we're going to add the two AND gates.
So, 0 plus 0 is 0. Kasi sabi nga natin, sa OR gate natin is dapat may isang 1 para maging 1 yung output niya. So, second is 0 plus 0, another 0. And for the third is 0 plus 1, so may 1 na tayo. Sa last is 1 plus 0 is another 1. Next is yung sa ating logic gates. Naglagay ulit tayo ng dalawang switch for A and B. So here, naglagay muna tayo ng NOT gate para sa ating B since siya lang naman yung may negation. So ang inuna natin is, ang unang AND gate natin is yung AB. So naglagay lang ako ng AND gate, then I connected the switch from switch 1 sa AND gate and ganun din sa switch 2. And sa ating second AND gate naman is yung output from negation from NOT gate ng switch 2 and sa ating directly from switch 1. Then the output of the two AND gates were connected sa ating OR gates. So yung OR gates natin naman yung maglalabas ng output through mapapakita niya ito through bulb. So we connected our OR gates sa bulb. So I provided here another one example. So hanapin natin sa ating A and B. So, sa A and B natin, kapag yung A natin is 1, meaning dapat naka-on yung switch, and kapag B natin is 0, which is off switch, dapat yung output niya is naka-open bulb, or 1 or true pa din. So, we can see here naman na nag-open yung bulb natin. And we also provided its generated truth table, which is kapareho lang din naman ng nasa ating sariling table. Next is yung code. So, another is, naglagay na ulit tayo dito ng AB. Wala naman tayo dito masyadong pinalitan aside sa nagbawas tayo ng ating NOT gate. And pinalitan lang natin yung, hindi pala tayo nagpalit dito. And pinalitan lang natin yung mga given natin sa Y1 and Y2. Kasi since halos similar lang naman sila ng ginamit na gates and also ng parang expression. So, wala tayong masyadong binago dito. So, take note lang guys na dapat dito is maging careful tayo sa paggawa ng variable name. So, kasi meron ditong mga baka maipangalan natin sa variable name is may assign pala siya dun sa code na nagamit natin. So, again is, yung test case is just the same since dalawa lang yung ating variable. So, now proceed naman tayo sa problem 3. So, sa problem 3, we have here 3 variables. So, we have here A, B, C. Again, nag-focus muna tayo sa input ng A, B, and C. So, since meron tayong mga NOT gate or negation, inuna natin yung mga may negation. So, yung NOT A is kabaliktaran lang ng mga nasa column A. So, sa A natin is 0, 0, 0, and 1, 1, 1. So, sa ating NOT gate is 1, 1, 1, 1, and 0, 0, 0. Ganun din sa ating NOT C. Now, focus naman tayo sa ating AND gate. So, sa AND gate natin is meron tayong NOT A. First AND gate natin is NOT A, B, and C. So, ang gagawin natin dyan is i-multiply lang natin sila at the same time. Or kagaya ng sabi ko kanina na we're going to look kung alin ba yung mga input na pare-parehong 1 para mas mapadali tayo. So, makikita naman natin siya kaagad sa ating fourth set combination. Yung the rest is puro na siya may 0. So, isa lang yung ating true. Next is a NOT A, B, and NOT C. So, focus lang tayo sa column nilang tatlo. Then, we're going to multiply it again. So, maghahanap lang tayo ng combinations na pare-parehong 1. So, meron tayo sa ating third combination. So, after that is, dun na tayo sa ating OR condition. So, we're just going to add the column of our AND gates.
So, 0 plus 0. So, since dalawa lang naman yung may 1 natin dyan, so automatically 1 lang yan. And the rest is, yung mga output nila is puro 0 na. Again, so dito sa ating logic circuit is, naging tatlo na yung switch natin kasi tatlo na yung variable or input natin. So, yung first switch is A, second switch is B, and the last switch is yung C. So, again, naglagay ako ng NOT gate para sa A and C. Since sila lang yung may negation, yung B is wala naman. So, dito sa AND gate natin is minodify natin siya para maging tatlo. So, naglagay muna tayo ng AND gate, then we modified its input tatlo para sabay-sabay. Kumbaga, para hindi na mas humaba pa yung circuit natin. I-connect na natin yung wire sa output ng NOT gate natin ng switch 1 and yung ating switch 2 and 3. So, directly lang siya sa switch kasi hindi naman sila negation. So, sa ating second AND gate is, naglagay ulit ako ng another AND. Tapos, from switch 1, sa negation niya is ikinonect ko siya sa AND gate and dun sa B, and also sa switch 3 na negation. So, para makuha natin yung final output niya is naglagay tayo ng OR gate, and yung output galing sa dalawang AND gates is kinonect natin sa input ng dalawang OR gates. So, yung OR gate natin is kinonect natin siya sa bulb para makita natin yung results. So, as you can see here, kapag yung combination is 0, 1, 0, is dapat yung final answer niya is 1. Meaning, dapat nakabukas yung bulb or true siya. So, yung switch 1 natin is 0 or off. Tapos, yung switch 2 natin is naka-on. Tapos, yung switch 3 natin is naka-off din. Dapat yung bulb is naka-on pa rin. So, we also have here our generated truth table na nagre-reflect or kapareho lang din naman ng ating ginawang truth table. So, here, let us proceed sa ating codes. So, sa codes natin is, dito sa input wire, makikita natin na nagkaroon tayo ng C. So, kapag dadagdagan yung variables natin, mag-a-add lang tayo dyan ng new input. Since ABC siya, so naglagay tayo ng C. So, sa wire F naman, ganun pa rin. Hindi ko iniba yung variable name for my output. So, dito, pinaltan lang natin yung wire sa C-NOT. So, para mag-assign tayo ng mga negation. Ganun din sa ating NOT gates. Silang dalawa lang yung inassign natin using the same symbol. So, sa AND gates is, binago lang natin siya, Y1 and Y2. Nilagay natin yung kanilang expressions, yung given expression kanina. So, same lang na yung sa F is naka-OR gate siya. And yung tatawagin nating variable is Y1 and Y2. So, here, dito tayo magkakaroon ng pagbabago ulit sa monitor. So, kapag nidadagdagan yung variable natin is, magdadagdag din tayo ng variable dito sa monitor. Makikita natin dito na meron tayong C, and nagkaroon din tayo ng C dito sa another. So, para naman sa ating test case, since naging tatlo yung variable natin, so magkakaroon tayo ng 8 possible combinations. So, kada nadadagdagan yung inputs natin, madadagdagan din yung test case natin. Tapos, ito, makikita natin na meron na tayong C. So, pwede naman tayong tumingin dito sa ating truth table kung ano yung mga combination. For example, 0, 0, 0. Yung A mo is 0, B mo is 0, and yung C is 0. Ganun lang din sa mga sunod na meron tayong, pag yung A natin is 0, yung B is 0, and yung C is 1, meaning 0, 0, 1. Tapos, ayun, pag naran natin yung code is lalabas yung same output na meron tayo sa ating truth table. Now, proceed tayo sa ating problem 4. So, yung problem 4 natin is halos similar lang din sa ating problem 1 and 2. Dalawa lang ulit yung ating input. So, ganun lang ulit yung ating making input on each variable. Balik tayo sa 0, 0, 1, 1. Bali, 4 lang yung magiging input natin. So, again, nag-NOT A tayo or negation, which is kabaliktaran ng column A. So, ganun din sa negation.
So, here sa NOT A is yung kabaliktaran lang ulit ng ating column A. So, since iisa lang naman yung may negation tayo, proceed na tayo sa ating end gates. Sa end gates natin is we have here A, B. So, focus tayo sa column ng A and B. Tapos, again, maghahanap lang tayo ng set of combinations na parehong 1. So, 0, 0, 1. Kasi isa lang yung parehong 1. The rest is puro may 0 na. Next is yung NOT A and B na iisa lang ulit yung may parehong 1. So, automatically, the rest is 0. So, sa ating final answer is mag-a-add lang ulit tayo sa dalawang end gates. So, dalawang end gates lang natin dalawang input lang natin yung may 1. Yung 0, 0 is 0, 0, 1 is 1, 0, 0 is 0, and last is 1 and 0, which is 1. Proceed ulit tayo sa ating logic gates. So, we have here two switch for A and B. So, inuna natin yung first end gate. Naglagay ako ng end gate, then I connected directly the wire from the switch 1 sa end gate, then ganun din sa switch 2. So, sa ating pangalawang end gate is meron tayo ditong NOT gate kasi meron tayong negation A sa second end gate. So, from NOT A, coconnect natin siya sa end gate, and ganoon din yung output from B. Tapos, yung output natin sa dalawang end gates, we're going to connect it sa ating OR gate. Then, our OR gate is sa bulb. So, makikita natin dito na nakalight yung bulb. So, ang ginamit ko diyang combination or inputs ay 0, 1. So, yung switch 1 or yung A natin is naka-off, then yung B natin is naka-on, then the output should be 1 or dapat nakabukas yung bulb natin. So, here is yung sa ating code is naging A and B lang ulit siya. Since wala naman siyang any other variable, tapos yung ating final output, then, ang inassign lang natin dito na negation is yung A, since sa given expression, A lang yung merong negation. Tapos, inassign lang natin yung Y1 and Y2 para sa end gates. Then, we call their variable names para sa ating OR gates or para mabasa na yung final output. So, here is 4 test case lang ulit yung ginawa natin kasi 4 set of combinations lang naman ang meron tayo kapag dalawang variable. Next is yung sa problem 5. So, sa problem 5 natin is meron tayong tatlong input, which is yung A, B, and C. Meron din tayong AND gate, tatlong AND gate, and dalawang OR gate. So, proceed tayo sa ating NOT A. So, yung mga negations natin is, A lang yung may negation natin. So, siya lang yung gagawa natin ng column na NOT A. So, again, kabaliktaran lang siya or opposite ng ating column A. Yung mga 1 is magiging 0 and yung mga 0 is magiging 1. Proceed tayo sa ating first na end condition. Yung end condition natin is yung AB. So, focus tayo sa column ng A and B. We're going to multiply their input, or we're just going to look kung alin bang sa lahat ng combinations ang may parehong 1. So, makikita natin dito sa 7 and 8 combination natin, yun lang yung parehong 1. So, the rest, puro may 0 is automatically 0 na din siya. So, next is yung ating NOT A and C. So, focus tayo sa column ng NOT A and sa column C. So, again, maghahanap tayo ng mga combinations na may parehong 1. Then, meron tayo sa second and fourth combination. The rest is puro 0. Last and condition natin is B and C. So, focus tayo sa column B and C. Then, we're going to look for the combinations that are both 1. So, meron tayo dito sa ating fourth combination and eighth combination. Then, the rest is 0. So, para naman sa ating OR gate, again, we're just going to add it.
Pero para mas madali, maghanap na lang tayo sa tatlong column kung meron ba sila at least isang 1. So, sa first combination natin is puro 0, so 0. Sa second is may isa tayong 1. Even though dalawa yung 0 dito, basta may isa tayong 1, our answer is still 1. Next is pare-parehong 0. So, sa next, sa ating fourth combination is dalawa yung 1. So, still 1. Sa ating fifth and sixth is pare-parehong 0. So, 0. And sa ating 7 and 8 combination is may isang 1 and dalawang 1. So, its output is still 1 or true. So, dito naman tayo sa ating logic gates. So, naglagay tayo ng tatlong AND gate. Then, isang NOT gate para sa ating first switch. So, kagaya lang siya ng problem 4. Ng problem 3, rather, na tatlo yung ating variable. So, tatlo din yung gagamitin nating switch. First switch is yung A, second switch is yung B, the third switch is yung C. So, para sa ating unang AND gate is yung directly from the switch 1 sa AND gate, then switch 2 sa AND gate. Sa ating second AND gate naman is yung output natin sa NOT gate ng first switch. Ika-connect natin siya sa ating AND gate and yung direct output ng switch 3, which is yung C. Last is yung B and C. So, naglagay lang ulit ako ng another AND gate. Then, i-connect directly from switch 2 and switch 3. So, meron na tayong tatlong AND gates. So, again, naglagay ako ng ating OR gates and we modified it into 3 input kasi tatlo yung output ng AND gate natin. So, i-connect natin yung tatlong AND gate, yung output nila sa input ng ating OR gates. So, yung OR gates natin is connected again sa ating bulb. So, as we can see here sa ating second combination sa A, B, and C, kapag yung A natin or yung switch 1 natin is naka-off yung switch, tapos kapag yung B is naka-0 or off din, tapos yung C lang yung naka-open or naka-1, dapat naka-on yung bulb, which is correct. Naka-on yung bulb natin sa combination na yun. So, yung isa pang logic gates dito actually is just the same sa ating first logic gates. This one is just the simplified version. Next naman is sa ating code. Again, dito sa ating inputs, nag-add ulit tayo ng another variable. Nagkaroon tayo ng C. Tapos sa ating output is same variable name tayo ng ginamit. Then dito is nagkaroon na tayo ng Y1, Y2, and Y3. Pero sa ating NOT gate is isa lang yung inassign natin, which is A. Kasi sa lahat ng given is A lang yung may negation. So, dito sa ating AND gate is, nag-assign lang tayo ng tatlong AND conditions natin. Tinawag ulit natin yung variable name for NOT A. So, here sa ating output is, naging tatlo din siya. Kasi since tatlo yung AND gates natin, naging tatlo din yung output or yung output na babasahin ng ating F. So, here sa dito sa ating gates UUT is nag-add din tayo. Kung mag-a-add tayo ng mga input is mag-a-add tayo dito sa Reg A and dito sa Initiate the Gates module. Tapos sa ating Simulus is mababago din siya. So, nagkaroon ulit siya ng C, but the others remains the same. Sa ating test cases, as I mentioned earlier, kapag tatlo yung given nating variable or tatlo yung input natin, madadagdagan yung test cases natin. Kasi sa ating truth table, 8 yung possible combinations or input natin. So, ganun din sa ating test cases. Yan. So, same lang siya sa problem 3 na nadagdagan siya. So, here is the output of our code. Now, proceed tayo sa ating problem 6. So, sa ating problem 6, we have here another 3 variables or 3 input, which is A, B, and C. Now, proceed na tayo sa ating truth table.
So, as we notice, isa lang yung may negation dito. So, siya lang yung gagawa natin ng not or not C, which is yung C. So, again, kapag not yung condition is kabaliktaran lang siya ng column or ng input ng C natin na column. So, here naman sa ating first OR gate. So, ang first OR gate natin is A plus B and plus C. So, focus tayo sa column A, B, and C. So, focus tayo ngayon sa tatlong column which is yung A, B, and C since siya yung first set ng ating OR gate. So, as I mentioned earlier, na kapag OR gate, ang kailangan lang natin dito is at least one na true. So, kahit dalawang 0 or may isang 0, ang output pa rin natin is 1. So, kapag dalawa naman yung 1 or dalawa yung true natin, the output is still 1. So, here sa first combination is puro 0, so it should be 0. Sa second is isa lang yung 1, so still 1 pa rin siya. Sa third natin is isa lang din yung 1 natin, but still the output is true. Sa BNC natin, so dalawa yung 1, still 1 pa rin yung output. Same sa ating fifth input, sa sixth combination, and the rest, puro 1 na siya. So, isa lang yung ating output na 0, which is yung first combination na puro 0. Next is proceed tayo sa ating second OR gate, which is yung A plus B and not C. So, focus tayo sa column ng A, B, and not C. So, again, mag-a-add lang tayo. So, first combination is may 1, so 1. So, sa second combination is puro 0, automatically 0. Sa third combination is isa lang yung 1, but still 1 pa rin yun, kasi isa lang yung 1 na kailangan natin. Then, sa fourth combination is may 1 pa rin, so 1. And the rest is puro may 1 na siya, so our output is 1. Isa lang yung 0 natin ulit. Now, proceed tayo sa ating final output. So, makikita natin na yung dalawang set ng OR gate is ipag-multiply natin, meaning it is an AND gate. So, focus tayo sa column ng dalawang OR gates natin, which is yung A plus B plus C and A plus B and not C. So, mag-multiply lang tayo. So, alam naman natin na kapag AND gate tayo is dapat parehong 1 siya para maging true. And kapag may 0 siya, is automatically 0 na siya. So, here makikita agad natin na sa first and second combination agad natin is parehong may 0. The rest ng combination is puro 1 na. So, automatically, yung first and second combination natin is both 0. Kasi sila lang yung may 0. Now, proceed tayo sa ating logic gates. So, since meron ulit tayong 3 input, 3 ulit yung switch natin. 1, 2, and 3, which is for ating A, B, and C. So, dun muna tayo sa ating first OR gate or first OR combination. So, naglagay ako ng OR gate, then i-connect ko directly from switch 1, switch 2, and switch 3 dun sa OR gate. And the second one is from switch A, switch B, and naglagay ako ng NOT gate para sa C kasi meron siyang negation. So, yung output from NOT gate is i-connect ko lang din sa OR gate. Last here is yung ating AND gate. So, naglagay ako ng isang AND gate, then I connected the output from our OR gates sa ating AND gate. Then, yung AND gate sa bulb. So, here is our our generated truth table na nag-reflect din naman sa ating final output. Here naman is yung ating code. So, again, kapag may nadadagdag or nababawas tayong input, magdadagdag din, ganun din dapat sa code natin. So, since meron na tayong C, naglagay ulit tayo ng C. And as for our NOT gate or ating NOT condition, silang yung meron tayong negation. So, siya lang yung inassign natin.
So, here nagbago tayo. Since dito sa OR gates is puro OR gates yung ginamit natin. So, A plus B plus C. Tapos, sa AND gate natin is yung para sa ating final output, yung ating Y1 and Y2. AND gate para sa Y1 and Y2 para mabasa yung final output ng whole circuit. Tapos, dito again is meron tayong test cases na 8 combinations kasi kapag, sabi ko nga kanina, kapag tatlo yung ating variable is 8 din yung possible combinations natin. So, here is the result of our code. Let us proceed sa ating problem 7. So, as we can see here, we have here 3 AND conditions and 2 OR conditions. So, makikita agad natin na meron tayong dalawang negation, which is yung A and B. So, focus muna tayo sa ating not A. So, as I mentioned earlier, kapag may negation tayo, yun yung kabaliktaran lang ng input sa specific variable. Like here, sa A natin, meron tayong not A. So, kabaliktaran lang or opposite lang ng mga input sa A. Yung mga 0 magiging 1 and 1 magiging 0. So, ganun lang din sa not B. Now, proceed tayo sa ating unang end conditions, which is yung not A and B. So, as I mentioned earlier, na kapag naka-end condition tayo, magiging true lang yung output kapag dalawa yung 1 or dalawang true. So, here hahanapin agad natin yung combinations na parehong 1. So, here meron tayo sa ating second combination na parehong 1. So, automatically 1 yun. And the rest is puro may 0 na. So, their output is 0. So, doon naman tayo sa A and not B. So, sa A and not B, ang hahanapin ng ulit natin muna is yung dalawang input na parehong 1. So, meron tayo sa ating third combination. So, automatically 1 yon. And the rest na may 0 is 0. Last end combinations natin or last end conditions natin is yung A, B. Focus tayo sa ating column A and B. So, first combination is 0, second is 0, 1, so still 0 siya, and 1, 0 is 0 pa din, and the last is both 1, meaning yun lang yung 1 yung output. Doon naman tayo sa ating final output. So, here is ang gagawin natin ay OR gate. Sa ating OR gate is ipag-a-add natin sila at the same time. And yung conditions natin sa OR gate is basta may isang 1 or at least 1 sa input is automatically yung output niya is 1 din. Regardless kung dalawang 1 o tatlong 1, 1 pa rin yun. Basta magiging 0 lang siya kapag lahat ng input is 0. So here focus tayo sa tatlong column natin ng end conditions, which is yung not AB, A not B, and AB. So, sa first combination pa lang natin, makikita natin na tatlong 0 siya, so meaning 0. Sa second combination is yung first end condition lang yung meron 1, so still 1 pa rin siya. Sa second is isa lang din yung 1, but 1 pa rin yung output, and sa last, ganun din. So, now proceed tayo sa ating logic gates. So, sa logic gates natin is we have here two switch kasi dalawa lang din yung input natin, which is yung A and B. So, here is nag-add muna ako ng NOT gate, dalawang NOT gate para sa switch 1 and 2 since both A and B ay may negation. So, first is yung sa NOT A, nilagay ko yung switch 1 sa NOT gate, tapos naglagay ako ng AND gate para doon natin i-connect yung output sa NOT ng switch 1 and directly sa switch 2. Next naman is yung A. Nag-add ulit ako ng AND gate and yung directly from switch 1, kinonnect natin sa AND gate, then yung output na NOT B or sa NOT gate natin sa switch 2 is kinonnect din natin sa AND gate. Sa third AND gate natin is yung from direct output ng switch 1 and switch 2.
So, last is naglagay ako ng OR gate. So, sa OR gate natin is nag-modify ulit tayo ng tatlo kasi tatlo yung magiging input natin, which is yung output ng tatlong AND gate. So, i-connect lang natin siya sa input ng OR gate. Then, yung OR gate is sa ating bulb. So, again, mag-example ulit tayo for our logic gate. So, ang combinations na ginamit ko dito is, if yung A is 0 and yung B is 1, dapat yung output niya is 1 pa rin. Meaning, kapag yung switch 1 or yung A is naka-off yung switch and yung B is naka-on, dapat yung bulb is naka-on pa rin, which is correct naman. So, baka malito lang kayo dito sa second logic gate this is just the simplified version. Here, dito sa ating problem 7, makikita natin na may nakalagay dito na A plus B, yun lang din yun. So, same output lang naman sila regardless kung alin yung gamitin. Now, doon naman tayo sa ating code. So, sa code natin is makikita natin na AB lang ulit yung ating input. Then, dito is dalawa yung ating negation or yung may NOT gate. Then, nagkaroon tayo ng Y3 kasi tatlo yung end condition natin. Tatlo yung set of combinations. So, tatlo yung ating AND gates. So, here is, sa OR gates natin is tinawag lang ulit natin yung variable name ng each assigned gates para mabasa yung final output ng whole program. So, dito sa test case natin is naging 4 lang ulit siya kasi dalawa lang yung variable na meron tayo. So, proceed tayo sa ating last problem, which is yung problem 8. So, here, baka malito kayo since yung dito is meron tayong tatlong variables. So, yung X, Y, and Z. Pero same lang naman siya kung paano natin gamitin yung ABC. Nag-iba lang tayo ng variable. So, here is, yung A natin kanina is naging X, tas yung B and Z is yung Y and Z. So, tatlo yung ating variable, meaning meron tayong 8 possible combinations or meron tayong 8 input. So, here is, proceed agad tayo sa ating AND gate, which is yung Y and Z. So, focus tayo sa column Y and Z, then ipag-multiply natin sila, or much better, hanapin natin kung aling set of combinations yung parehong 1. So, meron tayo dito agad sa ating fourth combination. So, meron tayong parehong 1 na input from Y and Z. So, automatically 1. And the rest is for my 0. So, yung output agad nila is 0. Now, proceed na agad tayo sa ating OR gate or OR condition, which is yung addition. So, dito tayo sa column X and sa column ng Y and Z. Ipag-a-add lang natin sila or maghahanap tayo ng mga combinations na may isang 1. But makikita agad natin na sa first 3 combinations is puro makikita agad natin sa first 3 combination na puro 0 siya. So, automatically yung answer is 0. And the rest is may isa naman siyang 1 since sabi natin kapag OR gate is at least 1 is enough na siya para mag-true yung ating output. So, yung output natin, since sa remaining combinations is puro may 1, still the output is 1. Now, sa ating logic gates naman is very simple lang din siya. Halos same lang siya sa A and B kanina. So, we have here 3 switch kasi tatlo din yung ating meron din tayong tatlong input. So, yung first switch is X, second is yung Y, and the third is yung Z. So, sa first is yung Y and Z, nag-add ako ng AND gate, then ikinonect ko yung switch 2 and 3 sa input ng AND gate. Tapos, naglagay din ako ng OR gate para sa final output. So, yung switch 1 is ikinonect ko sa input ng OR gate, then yung output galing sa Y and Z or yung AND gate is ikinonect ko din sa OR gate. Then, finally, sa bulb. So, ang ginamit kong combinations dito is yung 0, 1, 1, meaning kapag yung X
na switch is off and the Y and Z na switch is on, meaning dapat yung output niya or yung bulb is naka-on pa rin. So, which is correct naman. So, here naman sa ating code is, from earlier, ang ginamit natin is A, B, C. Dito, ang ginamit ko is X, Y, and Z. Pero sa ating final output is F pa rin yung ginamit ko. So, here is pinaltan ko lang yung mga variables. So, first natin sa AND gate is Y and Z. Gumamit ulit tayo ng symbol na to para sa AND gate. Then, para sa OR gate is another itong parang line symbol na tinawag natin is yung X lang, since wala naman tayong any assigned gates para sa X. So, yung directly variable na X na lang yung tinawag natin para i-combine niya sa variable name na 1 na naka-assign naman sa AND gate. Tas here, dito din sa reg inputs is pinalitan din natin yung X, Y, Z and as well as sa monitor. But still, guys, hindi naman naapektuhan yan yung magiging output natin. Kumbaga, ang may iba lang dyan is yung the variable itself. So here, again, meron tayong 8 test cases kasi tatlo yung tatlo yung variable natin. So, yung possible or input combinations is just the same. So, here is the result of our code, which is the same with our truth table. That would be all. Thank you for listening.